Pabibilisin daw ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa mga masasakdal sa mga kinurakot na flood control project. Tiniyak din ng DPWH na may aksyon sa mga susunod na linggo. Ang komisyong nag-iimbestiga rito sa gitna ng mga puna na kulang at mabagal ang pagsisiyasat. May report si Joseph Moro. Kailangan managot lahat ng dapat managot. Kailangan makulong lahat ng dapat makulong. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Kailangan po mabalik ang pera ng mga kababayan natin. Ang pera nating lahat, kailangan po ibalik! Sa harap ng mga negosyante, tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon ang paghahabol ng gobyerno sa mga kurakot. Tila pinakakalma niya ang business sector na nakukulangan sa aksyon ng pamahalaan at nababagalan sa Independent Commission for Infrastructure. Ano na tayo ngayon? October. Yet, was there anyone who was already directly pinpointed and prosecuted? Or sabihin natin na nakapag-file na ba ng mga kaso? Wala pa rin, di ba? Laging closed door hearing yan. So we don't know. So we want to know. We want to urge also the ICT to be really transparent. Masyadong mabagal. Ano? Yung ICI, halip na makatulong na magdagdag ng tiwala sa gobyerno, palagay ko lalo pa nakakasama dahil the way it's happening, parang wala nangyayari. Puna rin ng iba't ibang sektor na nagpoprotesta makupad sa pagtugon sa katiwalian ang gobyerno. Sabi ni Secretary Dizon, sa mga susunod na linggo ay makakakita na ng konkretong aksyon mula sa ICI. Sa Sandigan Bayan, ang bagsak ng mga kaso kontra korupsyon gaya sa maanumalyang flood control projects. Si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg nangakong bibilisan ang paglilitis sa mga kakasuhan sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Isusumitin nila sa Korte Suprema ang bagong alituntunin para rito. We will give the ponente 40 days. The most senior member, who is not a ponente, 10 days to review. And then the junior, another 10 days. So 60. 60. Next year may makukulong na. Exactly. So by next year we will have, I cannot assure you kung makulong, but we will have decisions. Basta nahuli. Di na raw kailangan ng special division para sa flood control cases dahil konti lamang ang mga dinidinig nilang kaso. We're prepared for the deluge of cases. Sa mga pagdinig dito sa Sandigan Bayan, pinapayagan naman ang media na makapasok sa korte at saksihan ang paglilitis. Pero ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, kung may panawagan ng publiko na isa-publiko o i-livestream yung magiging pagdinig sa mga kaso ng mga maanumalyang flood control projects, handa raw nilang hinga ng permiso ito sa Korte Suprema. If the Supreme Court allows, of course, we are, because we're not hiding anything. Ang dinidinig sa Sandigan Bayan ay mga kasong graft laban sa mga opisyal na may salary grade 27 pataas. Tiyak na sila ang hahawak ng kaso ni dating Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Pacanan at mga Assistant Regional Directors nito na nasa salary grade 28 at iba pang inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman. Pero sa mga inireklamo sa Bulacan 1st District Engineering Office, pinakamataas si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na may salary grade 25. Ang mga yan, pati mga naisampang reklamo ng DPWH sa Ombudsman, posibleng sa ibang korte raw ihain. If they feel na wala talagang involved na persons na masasakop dito sa Sandigan Bayan, then that will be filed in the first or second level court depending on the charge. Pinaungkat naman ng isang private citizen sa ICI kung may ugnayan si First Lady Liza Araneta Marcos sa tech billionaire na si Maynard Ngu na isa sa mga isinasangkot sa issue ng flood control project. Hiniling ito ni John Santander sa isang liham na isinumite niya sa ICI. Walang direktang pag-atake sa ating First Lady. Patas dapat lahat imbestigahan. So, ulitin ko, hindi ito kaso pag-file ng case. It's a letter of sentiments lang. Ipinakita niya sa mga litratong nakuha niya online na magkasama ang unang ginang at si Ngu. Sabi ng ICI, pag-aaralan nilang impormasyong ibinigay ni Santander. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang unang ginang at si Ngu.
Kung pinabibilis ang pagpapanagot sa mga sangkot sa kinurakot na flood control projects, ang hiling ni Education Secretary Sani Angara, pabilisin din ang pagtatayo ng classroom sa bagong pamunuan ng DPWH. Ngayong taon kasi 22 classroom lamang ang naipatayo. 40,000 silid-aralan ang target ipatayo bago matapos ang Administrasyong Marcos. Nasa 150,000 naman ang classroom shortage sa bansa. Mukhang nawili sila dun sa flood control. Hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.